Hello mga papa, what's up? Ako Viking Papa Bench is back. Ayan. Our videos for today's mga papa ay tungkol doon sa out of scope or yung out begin natin. Kasi meron tayong gwapong papa natin. Ayan. Mayroon siyang tanong sa akin kung paano daw mag out of scope or yung out begin. Ayan. Panoorin natin siya mga papa. Paps, newbie in Europe. Nagpa-workshop ako ineject yung tako tapos nag-vehicle out. Okay ba yun? So yun mga papa, no? Sagutin natin yung tanong ng ating gwapong tagapagtanong. Ayan. Papa Jeff. Ayan. Okay na okay yun. Walang violation yun. So pag kasi, ayan, sasagutin ko na yung tanong mo. Pagka kasi nagpa-workshop ka tapos although hindi man ikaw yung magi-eject or yung ang magi-eject yung maintenance or yung mekaniko ang magi-eject, okay lang din yon. Tapos ilalagay sa out yung vehicle out, ilalagay sa out yung tako mo or out of scope or out begin, okay lang yon, walang problema yon kasi nasa rules yun, allowed yun. Tapos after ng magawa yung unit mo at okay na, mag print out ka. Pagka print out mo, i-note mo sa likod yung ikaw ay nagpa-service or nagpagawa ka ng truck. Tapos yung likod ng printout, importante, pinaka-importante, palagyan mo siya ng stamp. Yun, doon makikita ng mga control or ng mga pulis na ikaw alam mo yung rules. Oo, sabi ng pulis, alam mo yung rules ha. Ayan. So importante yun na meron kang proof na ikaw ay nagpa-maintenance doon sa nagpagawa doon sa shop na yon. Importante meron kang stamp. Ayan. So marami pa tayong i-discuss dyan mga papa, kaya panoorin nyo na muna ito. So ayan yung truck natin mga papa, no? Galing tayo ng bakasyon. Ayan. So ngayon yata naka 50 hours na yata tayong naka-rest. So ang gagawin natin dyan sa taco natin, i-out natin kasi nakabunot naman yung ating taco card. I-out natin yan kasi kukuha tayo dyan ng mga trailer, dalawang trailer, isang link at saka isang trailer, pagdudugtungin natin. So allowed mga papa yun, ano? Allowed igalaw yung truck basta nasa loob lang ng private na lugar, kagaya ng grahe namin dito. Ayan, pwedeng galawin basta dito lang sa loob, basta naka-out yung tako. Mamaya i-discuss ko sa inyo mga papa. So let's go. So ito na nga po yung tako natin mga papa, no? Since tayo ay nakapagbakasyon na, ayan, nagbakasyon tayo ng 53 hours doon sa Lithuania. Ayan. So nakabunot yung tako natin. Ayan, ito yung lagayan ng ating taco card. Nakabunot yung taco card natin. So ngayon, dahil tayo ay gagalaw, kailangan nating i-hook yung dalawang trailer pagdudugtungin natin. Although nandito tayo sa loob ng vicinity ng aming company, sa loob ng grahe, so allowed siya mga papa, ano? Basta naka out of scope lang po siya or naka out begin. So yun pong out of scope or out begin, wala po siyang activities mga papa, no? So ganito po ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo. Make sure lang po natin mga papa, no, na yung ating driver 1 ay naka rest mode. Bago natin siya i-out of scope or i-out begin ang mga tako natin, dapat lagi siyang naka rest mode. Huwag po natin ilagay sa availability or sa other works. Dapat naka rest mode. Ayan, nakalagay yung kanyang chair, dapat naka rest mode siya mga papa, no? So isalpak lang muna natin to. Ayan.
total nasa labas naman yung taco natin. So out of scope na natin siya mga papa. Pindutin lang natin yung okay, tapos dito tayo sa places, tapos okay. Ayan, lumabas na yung out of scope nya. So i-okay lang din natin to ulit. Okay, ayan, changes save na siya. So naka out of scope na siya mga papa, no? I-back natin, back sa main menu. Ayan, nakalabas na yung out. So kahit galawin natin siya mga papa, i-drive natin siya, yung out nya ay hindi mawawala. So it means wala po siyang activities, wala siyang activities basta yan siya ay naka-out. So let's go mga papa, samahan nyo ako habang tayo nagdi-discuss at kukunin natin yung ating trailer and link idudugtong natin. Let's go! So let's go mga papa, tara let's na. So ayun na nga mga papa, ang rules ng out of scope or yung sinasabing out begin ay allowed po siyang gamitin kapag ikaw ay nasa loob ng private place, kagaya nitong lugar namin. Private po siya mga papa kasi nasa loob ng company. Pwede mong i-move yung truck mo basta naka out of scope nang walang tako. Pwede siya mga papa. Yun yung rules niya. Allowed po siya. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa labas at nagpapaservice ka, gagamit ka din ng out of scope or yung out begin. Gagamit ka din yan. Kung ikaw ay magpapaservice, pupunta ka sa mga shop, siservisan ka, yan. So maghuhook na muna tayo ng trailer natin mga papa. I-hook muna natin. Ayan mga papa, nakadugtong na yung ating trailer at link. Magkadugtong na silang dalawa. So let's go. Tayo magsasalita na sa taas. So ayun na nga mga papa, no? Naidugtong na natin yung ating dalawang trailer, isang link at saka isang trailer. Naidugtong na natin siya. So ituloy na natin yung ating naudlot na paliwanag kanina. So nga, yun na nga mga papa, no? Kung kayo ay nasiraan sa labas ng inyong compound or nasiraan kayo habang bumabiyahe at nag-aantay kayo ng rescue, so ang gagawin ninyo sa tako ninyo ay ilagay lang ninyo yan sa availability. Huwag nyo siyang ilagay sa other works or wag nyo siyang ilagay sa rest mode. Dapat ang mode niya ay availability. Yan, kung kayo ay nasiraan sa labas at nag-aantay kayo ng rescue, ilagay nyo siya sa availability. Ngayon, kung dumating na yung rescue at sasabihin no choice tayo kundi hatakin natin tong truck mo papunta doon sa shop. So ngayon, bago hatakin, kasi pag hinatak yung truck mo, hindi ka pwedeng umupo dito sa manubela mo, sa driver seat, hindi ka pwedeng umupo. Doon ka uupo doon sa passenger seat, doon ka lang pumesto. I-advise naman nila yan, yung mga magre-rescue. I-advise nila yan sa'yo, basta hindi ka nila paupuin dito sa driver seat. So ngayon, naka-availability ka, sabihin mo muna, teka lang sir, sabihin mong ganyan, i-out of scope ko muna, or i-out begin ko muna. Ayan, doon mo pa lang siya i-out of scope or i-out begin bago hilahin. Ngayon, wala siyang activities mga papa pag hinila na yung truck mo, no? Wala siyang activities hanggang makarating yan doon sa shop, hanggang gagawin, aayusin lang yung truck mo hanggang matapos. Ngayon, pag natapos na yung truck mo, either or may oras ka pa or wala na, pag natapos na yung truck mo, bago mo siya out end or out of scope end, ayan, out of scope end, bago mo siya i-end yung out mo, i-out end mo siya, bago mo siya i-out end, mag print out ka muna. Pagka print out mo,
tsaka mo dalhin yung printout mo doon sa shop para doon sa stamp. Pag nabigyan na siya ng stamp doon sa shop, doon mo i-note na yung truck mo ay under maintenance. Yan. Ngayon, pagka may oras ka pa at nain mo na yung out mo, pag may oras ka pa, pwede ka pang maghanap pwede mo ituloy yung biyahe mo. Pwede mong ituloy. Ngayon, kung wala ka na talagang oras, hayaan mo lang muna siya na naka-out. Kung wala ka ng oras, hayaan mo lang muna siya na naka-out. Ngayon, habang naka-out siya, mag-drive ka maximum 1 hour. Hanggang makahanap ka ng parking. Pag nakahanap ka ng parking, doon mo pa lang siya i-out-end. Pagka out-end mo, doon ka na mag-in-country. Kasi wala ka ng oras eh. Ang importante, meron kang printout, nabigyan mo siya ng stamp doon sa shop. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa loob ng inyong compound, bago mo siya i-out begin or out of scope, dapat naka-rest mode. Naka-rest mode siya dapat kasi naandun ka lang sa loob ng compound. So wala pa rin siyang activities na makikita. Kahit magpaikot-ikot ka dyan sa loob ng compound mo, allowed yan mga papa. Ina-allowed yan. Wala yang violation dahil nandun ka sa loob ng compound mo. So yun lang, doon sa ating gwapong nagtanong, Papa Jeff. Ayan, siguro nalinawan na ikaw. I love you. Sige mga papa, bye-bye. Thank you, God bless.